Ang araw ng pagtutulungan sa paaralan, maagang pumasok si Ana sa kanilang paaralan. Masigla ang paligid, may mga batang naglalaro, nagkukwentuhan, at naghahanda para sa kanilang klase. Pagpasok niya sa silid-aralan, nakita niya ang kanyang kaklasing si Marco na tahimik na nakaupo at tila malungkot. "Marco, ayos ka lang ba?" tanong ni Ana, umiling si Marco. "Hindi ako nakagawa ng takdang aralin. Hindi ko kasi naintindihan ang aralin kagabi," sagot niya. Naalala ni Ana na nahirapan din siya sa aralin pero tinulungan siya ng kanyang ate. "Halika, tutulungan kita bago dumating si Ma'am," sabi niya. Kinuha ni Ana ang kanyang kwaderno at ipinaliwanag kay Marco ang aralin. Dahan-dahan niyang itinuro ang bawat hakbang hanggang sa naintindihan ito ni Marco. "Salamat Ana, malaking tulong ito," masayang sabi ni Marco. Ilang sandali pa, dumating na ang kanilang guro. Nagsimula ang klase at nagtanong si Ma'am tungkol sa kanilang aralin. Nakataas ang kamay ni Marco at tama ang kanyang sagot. "Magaling, Marco," sabi ng guro. "Mukhang handang-handa ka ngayon." Ngumiti si Marco at palihim na tumingin kay Ana bilang pasasalamat. Sa oras ng recess, may napansin naman si Ana na kaklase nilang si Liza na nag-iisa at walang baon. Lumapit siya rito. Nag-iisa si Liza sa sulok ng playground. "Liza, halika, saluhan mo ako," alok ni Ana habang ibinabahagi ang kanyang pagkain. "Talaga, salamat Ana," nahihiyang sagot ni Liza. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila at nagtatawanan. Hindi na nag-iisa si Liza at naging masaya ang kanyang araw. Pagkatapos ng recess, inanunsyo ng kanilang guro na maglilinis sila ng silid-aralan. Ang ibang bata ay nag-atubili. Ngunit si Ana ay agad na tumayo. "Sige, tutulungan ko po kayo, Ma'am," sabi niya. Hinikayat niya ang kanyang mga kaklase. "Halika na, mas madali kung sama-sama tayo." Dahil dito, nagtulungan ng buong klase, may nagwawalis, may nag-aayos ng upuan, at may nagtatapon ng basura. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging malinis at maayos ang kanilang silid. Lumapit ang guro kay Ana at sinabi, "Ikaw ay isang mabuting halimbawa sa iyong mga kaklase. Hindi lamang sa salita kundi sa gawa." Ngumiti si Ana. Para sa kanya, natural lang ang tumulong. Sa pagtatapos ng araw, napansin ng lahat na mas naging masaya at magaan ang kanilang samahan. Sa pagtatapos ng araw, napansin ng lahat na mas naging masaya at magaan ang kanilang samahan. Dahil sa simpleng pagtulong, naging mas maayos ang kanilang klase. Pag-uwi ni Ana, dala niya ang saya sa kanyang puso